Hello mga ka-Tates, good morning. So, ito na yung ano natin, yung Spy X1. So, ito yun. Ngayon, ang pinalitan natin siya ng built-in battery, hindi na siya yung rechargeable. Kasi mga ka-Tates, pag rechargeable, minsan ang battery, ang ning charger nagluluko yan. Minsan kahit hindi pa lupat, kina-charge na. Kaya nangyayari diyan, nagkakaroon ng damage yung battery. So, ito nga pala. So, naka-built-in battery na yan para maiwasan natin na magkaroon ng short circuit. So, ganyan na siya. So, pare-pares man lang yung mga ka-Tates kasi karamihan ang gusto nila yung rechargeable. So, ang hindi nila alam kasi, ang pagkakaalam kasi nila, pag rechargeable, ang maganda, malakas yung voltaheng lumalabas. Hindi, pare-pares lang po yan. So, ang pagkaalam nila, pag battery ang nilalagay, mahina. Hindi po. So, pare-pares lang silang voltahe. Yun lang, ito. Ang may 9 volt na karga yan, pag nawala na yan, itatapon mo na yan. So, meron din na rechargeable or charger na i-clip mo lang dito. Meron din na ning battery na pwede mong hindi pwedeng i-charge kasi masusunog. So, dito, so tamang-tama ito para sa inyo na ito lang ang bibili nyo. Yan. So, 19 pesos lang to sa Lazada. Ayan, o. Ngayon, i-built-in nyo lang siya dito. Yan. Dito. Yan, o. Makikita nyo naman yung clip nya. So, alam nyo naman siguro yan. Pag nakalagay yan dyan, ngayon, yan. Pag ganito, pag lobat yan, hindi mo makikita. Kailangan naka 9 volt battery yan. Try natin siya dito. I-jumper muna natin. Yan. So, lagyan natin sa number. Yan. Lagyan natin sa 6 voltage. Yan. 6 voltage. So, yan. Nakauna yan. Yan. So, ito yung mga ano niya. Gold, poison, green, bomba, red, tunnel, blue, platinum, white, alkitran, yellow. So, ayan. So, dahan-dahan na pagpihit. So, then dito naman, yan, yung kanyang ang booster. Ayan. Yan. So, yun lang mga ka-Tates. So, yan. Naka-jumper lang muna siya. So, tanggalin natin. Off natin. Yan. So, yun lang mga ka-Tates. Easy to use lang. Para maiwasan natin na magka-short circuit pag tayo nag-charge. Yung iba kasi hindi marunong. Pag charge mo, yun na yun. Kaya, ang ginawa natin, lahat naman mga gawa natin, puro may mga built-in battery na po yan. So, yun lang mga ka-Tates. Thank you. So, ito yung ka-Tates natin na kasi yung pagsaksak niya 12 voltage yung capacity ng charger. So, hindi pwede yun, dapat 5 voltage lang. Kaya sinalpak niya dito, nag-damage ito. So, nasunog, nagkaroon ng oil. Kaya nawala, kaya binalik sa akin ko. Kaya ito na ginawa ko. So, dito mga ka-Tates, ang natin dito, good for 1 year warranty, lahat ng mga unit natin. So, pag 1 year warranty, so tiwala tayo na kung masira man nila yan, pwede natin may ibalik yan. Basta wag lang mahulog kasi another circuit na naman yan. Kagaya ng yung mga bago natin, mga bagong upgrade, mga mga advantage na yung mga gawa natin kasi meron na tayong mga tinatawag na AC, yung AC na nakaroon
na nilalagay natin ng program. So, yun siya mga katiits. So, dito, kahit pag ito nasira ya o na ano yan, hindi na tumunog. So, dito na yung diferensya niyan, dito sa AC. And then, dito, kung halimbawa, bumili man kayo, tapos salpak nyo yan, wala rin silbi yan. Kasi, pinoprogram po yan dito sa computer. So, 10 element, gold, poison, bomba, tunnel, alkitran, platinum, gold coins, old coins, decoy, gold nuggets, tapos bone. O yan mga katiits, yung may mga decoy na po dyan, yung mga para may iwasan yung madecoy kayo, may nakalagay na decoy. Salpak nyo yung decoy, o yun na yun. Doon nyo siya malalaman mga katiits. Pero ang karamihan ng mga decoy mga katiits, yun yung gold nuggets na tinatawag. Doon mismo sa may mga ilog. Yun ang mga karamihan doon, mga gramos lang. Yun ang mga hindi nakakaintindi pa ng mga baguhan sa mga treasure hunting. So, yun lang mga katiits. So, dito, abangan nyo sa mga susunod na meron tayong gagawin. Ionic sa metal, sa ferrous. May ionic sa non-ferrous. So, yan mga katiits. Ionic sa bakal, ionic sa ionic sa gold mismo, at ionic sa tunnel. Yan mga katiits, abangan nyo yan. So, meron tayo doon, pwede isang aparato lang yon. So, mamimili lang kayo kung anong gusto nyong hanapin. Ionic yan. So, 3 button yon. Bago mo yan, hindi pwede pagsabay-sabayin, i-off nyo muna. So, abangan nyo yan mga katiits. So, yun doon, mas malaki yung presyo natin doon. So, around to 45,000 ang aabotin ng presyo nun doon. Pero doon, magiging sigurado kayo kahit wala kayong scanner, check na matutumbok nyo yan. Lalo na pag nasa loob ng tunnel, ang lakas yan mga katiits. Loob ng tunnel at kuweba. Kasi kung makikita mo nakasiksik sa dingding yan, so ipapakita ko din sa inyo na yung ilalapit natin yung gold. Sa halimbawa, ilalapit natin yung metal, i-select mo natin sa gold, ionic gold, ilalapit natin yung lahat ng metal kung tutunog ba o hindi. Tapos yung mga barya. Ngayon, at ibabaon natin. Ngayon, pag ilalapit natin, kasi depende po kasi yan mga katiit sa coil, sa sensor. Kung pwede nyong palawakin yung kanyang detection, pwede. Pero kung gusto nyo naman malapitan hanggang 10 meter, pwede yun mga katiits. So yun, iilaw lang yan, pero pag may nasagap yan, magbiblink yan. Tut. Yan, kagaya siya ng gold radar. Ngayon, pag nagkaroon na tayo ng ganon, so magiging advantage naman natin, nagagawa tayo ng screen na LCD screen, nandoon na mismo yung kanyang settings. Na makikita mo doon, na abang palapit na may nagkaroon na ng signal sa hinahanap mo, tut, yung radar niya gumaganon-ganon siya. So, abangan nyo yan mga katiits. So, dito, ipapakita natin na walang scam, walang anong anomalya yan. So, ipapakita natin ang buong katotohanan. Para nang sa ganon, pag napunta sa ating mga katiits, sa kabilis sila, masasabi nilang legit yan. Kasi mga katiits, yun, pinapakita ko sa inyo, yung mga ganitong mga circuit natin, yun ang mga mga legit mga katiits na makapaghanap ng ginto. So dito ginagamit din ng AC dito. Lahat yan ginagamit yan para gawin din ng ionic. Pero depende po sa kapasidad ng AC na yan. So lalagyan po yun ng program. Sa mga nagtatanong, kahit mga baguhan, kung gusto nyong ganitong gadget na ionic, yung ionic mismo siya. So wala yung gold, silver na ganyan. Tapos nidetect sa karamihan. Masabi ng gumagawa, 3 element lang yan ang dinedetect. Pagkatapos kahit anong metal parang dinedetect niyan. So mahirap. So dito, wala tayo ditong tinatawag na reseller. Kung hindi, true direct po kayo sa akin.
So hindi tayo nagpapa reseller kasi alam niyo kung bakit. Kasi kung magtatanggap tayo ng reseller, halimbawa, yung presyo ko ng 45,000 sa Ioniq. So, tatlong Ioniq na yon, gold, peros, tapos ang tunnel. Ngayon, sa 45 na presyoan ko doon, baka abutin niyang tagdagan nila yan, patungan nila ng hanggang 100,000. So, marami ang hindi makakabili. So, ipapasubo ko lang sa inyo mga ka-TH. So, para mas malinaw na ititis field natin yung Ioniq natin. Ititis field po natin yung Ioniq natin. Kung didetect ba talaga sa metal, sa gold, tapos sa tunnel. So, hanap tayo ng butas. Kung ibig sabihin ng tunnel mga ka-TH, ang dinidetect ng tunnel, yung matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Kaya nga Ioniq. Yung Ioniq na unique mismo na butas sa ilalim ng lupa. Yun po yun. Tapos, ang kuweba. Tunnel at kuweba at alos magkasim ng po yan na butas. So, ayan, abangan nyo mga ka-TH. So, kagaya ng ginawa ko sa PA Polones, pinapakita ko yung deepness doon. Yung 16 feet. So, 16 feet na, 16 feet, 16 inches na kalakihan, pero yung detection niya, ang pinapakita natin, yung poste ng kuryente na tubo na isang tubo ang haba. So kaya makapag-detect yan hanggang 15 meter. So then meron din tayong 25 meter na 1x1 diameter na coil na kaya makapag-detect ng 25 meter. Kahit ilapit mo na doon mismong target, pa nakagilid yan, hindi tutunog yan. Pero pag ginarap mo yun, saka yung tutunog. Yung iba naman na hindi na nakakaintindi, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng metal detector. Kasi marami nagsasabi na wag mong i-detect sa metal, i-detect mo sa ginto. Sabi ko naman, kung hindi ba naman kay tanga. Kaya ang metal detector, lahat ng uri ng metal dinidetect niyan. Bakit? Ginawa ang metal detector para sa metal, hindi ginawa sa ginto. TH. Kung meron man na metal detector, gold detector ang tawag doon. Gold metal detector ang tawag doon. May discrimination mode yun. Tapos, pag nilagay mo kasi ng discrimination mode yan, nagiging mababaw yung detection ng deepness. Yun ang hindi nakakaalam ng iba. Yung iba naman, nakakapagsabi nga sa akin na, pag mong i-detect bro sa metal, sa ginto, kung di-detect, natural metal din ang ginto. So, sa hindi nakakaalam, may tinatawag na peros ng peros. Pag peros, bakal lang ang tinitira niyan. Pag non-peros, nandoon yung ginto, nandoon yung silver, nandoon ang bronze, nandoon ang copper, nandoon ang aluminum. Ngayon, meron naman na tinatawag na mineralization. May tinatawag na peros non-peros din sa mineral. Sa mineral, na tinatawag, merong hindi metal. Kagaya ng tubig, mineral din yan. Kagaya ng lupa, mineral din yan. Pero, yung tinatawag na mineral, na metal, kagaya ng mga bakal. Kasi ang bakal, mineral yan. Ang ginto, mineral yan. Ang silver, mineral yan. Ang platinum, mineral yan. Ang aluminum, mineral yan. Lahat po yan ang galing sa ilalim ng lupa. So, pag-aralan nyo mga ka-TH yan. Kailangan pag treasure hunter kayo, dapat pag-aralan nyo yan. Hindi yung puga lang kayo ng puga. Yan ang masakit mga ka-TH. Kasi, pag sinabing na magti-treasure kayo, kukuha agad kayo ng ginto. Ngayon, tapos, hindi nyo alam na meron palang poison yan. Ayan ang masakit eh. Kuha lang kayo ng ginto. Tapos din nyo pala may trap pala. May poison trap pala. Yun ang masakit doon mga ka-TH.
So yun lang mga katiits, hanggang doon lang. So wag natin pabain pa yung usapan. So mga nakakaintindi dyan, so alam nyo na. Pero so hindi nakakaintindi, sorry na lang. So ulit-ulitin nyo na lang yung video. Thank you.